walang nananalo sa isang digmaan. Lahat dito ay puro talo. Ako po ang inyong lingkod, Tagapanood TV. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Panibagong araw, panibagong reaction video po ulit tayo mga tagapanood. At ito po ay galing sa channel ni JP Amazing Story. Nasa description po yung link ng kanyang channel. Bisitahin po at pakisuportahan na rin. Pero bago po tayo magpatuloy, nais ko lang po kayong pasalamatan sa inyong walang sawang suporta at pagtangkilik po dito sa ating channel. At kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Ating nang babasahin at pupusuan. So simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to mga tagapanood. Let's do this! Breaking news. Opisyal nang pumasok ang Houthi movement ng Yemen sa digmaan sa pagitan ng Israel at mga militanteng Hamas. Ayon sa Houthi, nagpaulan ito ng maraming missiles at drone sa Israel. Pero ilang oras lang ang lumipas, sumali na din ba ang Yemen Army? Sumunod na din ba ang Yemen Army sa Houthi rebels? At yan ang mga balita sa nakalipas na 24 oras. Ang mga rebeldeng Houthi ng Yemen sa unang pagkakataon noong Martes ay nag-claim ng mga pag-atake ng missile at drone na nakatarget sa Israel na naglalapit sa kanilang pangunahing sponsor na Iran na pumasok sa digmaan ng Israel at Hamas sa Gaza Strip. Ito ay higit na nagpapataas ng mga panganib ng regional conflict eruption. Ang Houthis ay pinaghihinalaan ng isang pag-atake noong unang bahagi ng buwan na ito na nagtatarget sa Israel sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga missiles at drone sa krusyal na shipping lane ng Red Sea, isang pag-atake na nakita ng US Navy na bumaril sa mga projectiles. Ang ating armadong puwersa ay naglunsad ng isang malaking batch ng ballistic missiles at isang malaking bilang ng mga drone sa iba't ibang target sa kaaway na Israel. Ayon sa tagapagsalita ng militar ng Houthi na si Brigadier General Yahya Saree sa isang interview sa TV. Kinumpirma ng Yemeni Armed Forces na ang operasyong ito ay ang pangatlong operasyon bilang suporta sa ating mga inaaping kapatid sa Palestine at patuloy tayong magsasagawa ng mas maraming qualitative strike gamit ang mga missiles at drones hanggang sa tumigil ang pagsalakay ng Israel sa Gaza. Para sa Israel, ang pag-atake noong Martes ay isang hindi kapani-paniwalang paggamit ng Arrow Missile Defense System na humaharang sa mga long-range ballistic missiles na may warhead na idinisenyo upang sirain ang mga target habang sila ay nasa kalawakan. Ayon sa Washington-based Center for Strategic and International Studies, ang lahat ng mga banta sa himpapawid ay naharang sa labas ng teritoryo ng Israel. Ayon sa militar ng Israel, walang mga infiltrasyon ang nakapasok sa teritoryo ng Israel. Ang army ng Yemen ay sumama sa mga rebelding Houthi sa paglunsad ng missile at drone attack sa Israel ayon sa isang military official ng Yemen na pinost sa Twitter. Nauna rito, ibinahagi ng Yemeni Armed Forces ang isang post sa X na nagsasabing ibabahagi ng military media ang mga eksena ng paglulunsad ng mga batch ng missiles at drone sa sinasakop na mga teritoryo ng Palestinian. Pagkatapos ng mga rebeldeng Houthi, ngayon ang hukbo ng Yemen ay naglunsad ng mga missile at drone sa Israel. Ang opisyal na tagapagsalita para sa Yemeni Armed Forces ay naglabas ng isang video sa X, dating Twitter, ng sinasabing pag-atake ng missile nito. Mga pinagsamang operasyon ng Yemeni Missile Force at ng Air Force sa mga target na nasa loob ng Israeli entity sa sinasakop na Palestine. Nakahanda na po yung Israel dyan mga tagapanood. Kasi pagkatapos pa lang po nilusob ng Hamas yung Israel, alam na din po nilang susunod itong rebelding Houthi na to ng Yemen eh. Kasi magkaka-connection po yan sila mga tagapanood. Isa lang po ang sumusuporta dyan, isa lang po ang nagbibigay ng funding dyan sa kanila. Yan po yung Iran na isa din po sa kaaway ng Israel. Alam naman po natin yung history dyan mga tagapanood na pinagtulong-tulungan po yung Israel ng mga ibang Arab country. Kaya po hindi na po nakakagulat yan mga tagapanood. Pero ang nakakatakot lang po diyan dahil po sa pagsali nila diyan sa kaguluhan sa labanan ng Hamas at Israeli
eh yung sinasabi po na baka tumulong din po yung mga kaalyadong bansa ng Israel. Mamaya po, pag tumulong yung kaalyado ng Israel, tumulong din yung kaalyado ng mga Hamas, yung nagpopondo sa kanila, eh mauwi po talaga tayo sa pangatlong digmaang pandaigdig po dyan, mga tagapanood. Ang nakakapagtaka lang po dyan, mga tagapanood, no, bakit hindi po kayang kontrolin ng mga Palestine government, yung ano na to, yung mga Hamas na to. Hindi po nila kayang mapatigil. Hindi po ba? Takot po ba sila sa mga Hamas at sila po yung kinokontrol imbis na yung gobyerno ng Palestine ang masunod, eh ang gobyerno na ng Hamas po yung susundin? Ganon din po sa Houthi, mga tagapanood, yung sa Yemen. Diba? Parang takot na takot din po yung pamahalaan ng Yemen sa rebelde po nila. Di po ba, mga tagapanood? Di po ba sila na natatakot na baka sakaling sa ginawa po ng mga Houthi sa paglusob sa Israel, eh mabomba rin po yung bansa nila, yung Yemen. Hindi po ba? Hindi naman sila yung pumasok sa digmaan, yung mga rebelde na yan, pero sila po yung madadamay, pati po yung mga civilian doon. Gaya po ng ginagawa ng Hamas, mga tagapanood. Ginagawa po nilang human shield, yung mga naniniwala po sa kanila, yung mga civilian na sumusunod po sa kanila, nagsisimpatya po sa kanila. Kaya medyo nahihirapan po yung Israel na ubusin po talaga silang mga tagapanood. Kasi karamihan ng mga ano po nila karamihan po ng mga headquarters po nila, mga hideout po ng mga Hamas, kung hindi man sa ilalim ng tunnel, ay nandoon po sa school, sa ospital, sa mga mosque. Di ba po? Kaya siyempre, pagka binomba nga naman yun ng Israel, ang magagalit po sa kanila ay buong mundo. Baka sabihin, bakit nyo dinamay yung mga civilian dyan? Eh, yung mga civilian po ang ginawang human shield eh. Di ba po? Nanawagan po yung Israel na umalis na sila pero hindi po sila umalis. Kasi nga, pinoprotektahan din po nila yung Hamas. Kumbaga, napakaganda po ng organize nila doon sa mga tao po nila na para ibigay din yung sariling buhay nila para lang mailigtas at maprotektahan ang Hamas laban sa kanilang kalaban. Di ba po, mga tagapanood? Hindi po ba namumulat sila o hindi pa ba nila minulat yung kanilang mata na ginagamit lang po sila ng Hamas para lang gawing panangga sakaling lusubin po sila ng mga kalaban? Po ba, mga tagapanood? Kasi wala naman po talagang maidudulot na maganda ang digmaan. Mawawasak lang yung lugar ninyo, gagastos lang kayo. Pagkatapos ng digmaan nyo, parehas kayo talo eh. Wasak na wasak yung lugar ninyo. Panibagong pagpapagawa na naman yan. At ang masakla pa doon, ang dami pong madadamay ng mga sibilyan na ayaw po sa digmaan pero wala po silang magawa dahil naiipit na po sila doon. So yun lang po, mga tagapanood, naway nagustuhan nyo po yung paksang ating tinalakay sa araw na to. At kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo, mga tagapanood, ating nang babasahin at pupusuan. Hanggang sa muli po, ito ang yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.